natin. Nakakalungkot ito. Naglalakad yung mga OFW natin. Anong sinabi ng mga dayuhan? Sinisigaw nila, your country are the people of thieves. Sinisigaw nila sa ating mga kababayan, magnanakaw kayong mga Pilipino. Masakit yun. Papayag ba kayo na tawagin tayong lahi ng mga magnanakaw? Hindi! Marcos lang ang lahi ng magnanakaw. Si Marcos lang ang! Tama! Si Marcos lang ang! Magnanakaw! Si Marcos lang ang! Magnanakaw! Nagpapasasa ang mga taong ito sa mga leader na pinagkatiwalaan natin ng ating mga boto. Naniwala tayo sa kanila. Ngunit ano ang nakikita natin? Nagpapasasa sila sa kaban ng bayan. At tayo ang naghihirap. Tayo ang nagtatrabaho ng gusto. At sila ay kampante lamang, lalo na sa mga ganitong panahon ng pag-ulan, ng pagbaha. Ang gaganda ng mga bahay, ganda ng mga lugar nila. Wala kang marinig na sila'y tinutulungan. Taon-taon na lang yan. Ang dami ng nag-ebidensya, ang dami ng mga nag-testimonya. Ngunit ano ang kanilang ginagawa? Puro na lamang hearing. Saan papunta ang hearing na ito? Saan? Walang patutunguhan ang hearing na yan. Pinapaikot-ikot lamang tayo. Pinapaikot-ikot lamang tayo. Tingnan ninyo, hanggang ngayon, wala pa rin mga nailalagay sa tinatawag na list of itong mga hold departure o kaya ma-freeze yung kanilang mga asset maliban sa mga engineer, district engineer, maliban sa mga contractor na ilan. Pero yung mga malalaking isda, ika nga, wala tayong marinig. Hinahanap pa sila. Nakalista lang ang pangalan, pero hindi naman hinahanap. Walang ebidensya, maliwanag. No, may mga ebidensya, may mga pagpapakita ng mga nagtetestimonya na galing pa mismo sa mga taong nakasama nila, nagbuhat ng mga bag ng pera, dinala sa kanilang mga bahay. Nung mabanggit ang Malacanang, anong nangyari? Kaagad, iniba ang usapan. Narinig niyo yun? Oh, saan papunta hearing na yan? Yan nakakalungkot bilang isang pastor. Preterido na po ako eh. Ang aking ginagawa ngayon ay para sa aming barangay at sa bayan natin. At tinutulungan at sinusuportahan natin. Salamat. Nandito ang ating representante ng ating mga OFW. Kayo ay nandito natutulog sa higaang malamig. No? Para lamang ipaglaban ang katiwalian na ito ay mapura at magkaroon ng bagong sistema sa ating bansa. Papayag ba tayo? Hangga-hangga na walang pagbabago? Pababayaan ba ninyo na masira ang kinabukasan ng inyong mga anak at apo? Ano ninyo? Noong panahon ng ating dating Pangulo, tahimik. Natakot ang marami. Nakakapaglakad tayo ng mapayapa sa daan. Ngayon, magkabi-kabila ang mga krimen. Kamakailan lang, isang kontraktor sa norte, binaril, patay, babae pa. Nakakalungkot, di ba? Tapos sasabihin, bumaba ang krimen. Nais ko rin paabot sa ating mga PNP, sa ating mga mahal na mga PNP. Salamat sa inyo sa pagpapaintulot ninyo na magkaroon ng pagtitipon dito. Tahimik po kami. At hindi po kami naggugulo. Dinitiis po namin ang lamig ng semento para sa inyo din po. May pagpatuloy po namin yung ginawang pagtulong sa inyo at pagpapataas ng sweldo ninyo at magkaroon ng mapayapang bansa at maayos na bansa.
nandito kami hindi para kayo kalabanin. Hindi nyo kami kalaban. Kami po ay inyong mga kasamaan sa kapayapaan at kaayusan ng ating bansa. Mas maganda ang habang kaysa sa Ilocos lang. Guro din po ako ng kasaysayan, high school teacher. At sa aking pag-aaral, Sino kaya alam niyo, hindi ko matanggap ang salitang ang Pilipino ay magnanakaw. Tanggap ba ninyo yun? Yes, Marcos lang ang magnanakaw. Hindi tayo lahing magnanakaw. Lahi tayo ng mga bayani. Mga bayani nagpalaya sa paninipil ng mga dayuhan. Mga bayani na ayaw natin ng kaguluhan. Ngunit napupuno din ang Pilipino. Matiisin tayo, yes. Mapagpasensya tayo, yes. Hindi tayo masyadong kumikibo. Ngunit hindi habang panahon, ganito na lamang ang ating gagawin. May panahon na kailangan isiwalat natin at ipakita natin, hindi tayo mga uto-uto, hindi tayo mga tangang Pilipino. Ang Pilipino ay matalino dahil kahit saan nandoon siya at mayroong mga gantimpala sa bawat Pilipino na magagaling na naglilingkod sa ibang bansa at sa ating bayan. Matatalino ang Pilipino. Kakaiba tayo. Kahit saan tayo naroon, gusto nila mga Pilipino. Alam niyo, noong nakaraang araw, sa isa sa mga group chat natin, nakakalungkot ito. Naglalakad yung mga OFW natin. Anong sinabi ng mga dayuhan? Sinisigaw nila, your country are the people of thieves. Sinisigaw nila sa ating mga kababayan, magnanakaw kayong mga Pilipino. Masakit yun. Masakit yun. Hindi tayo magnanakaw. Hindi tayo lahi magnanakaw. Tayo ay lahi ng mga bayani. Papayag ba kayo na tawagin tayong lahi ng mga magnanakaw? Hindi! Marcos lang ang lahat magnanakaw. Si Marcos lang ang! Tama! Si Marcos lang ang! Magnanakaw! Si Marcos lang ang! Magnanakaw! Hindi lang magnanakaw. Mabuti si Saka Abogada ipamagdala ka ba? Alam mo ba yung Nananalangin ako tuwing umaga para sa inyo at para sa ating bansa, sama ang aking mga kapananampalataya. Ang panalangin lagi namin ay makaahon tayo sa kahirapan, magkaroon ng kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Ngunit kung hindi tayo magtutulungan, kung hindi tayo magkaisa, hindi natin matatamo ang ating inaangat dito. Meron ako nabasa, sigaw daw tayo ng sigaw, rally tayo ng rally, pero hindi naman tayo nagkakaisa. Bayan ko, kailan ka maging isa? Bayan ko, hanggang kailan ka magtitiis? Bayan ko, hanggang kailan ka lamang nakatingin? Hanggang sa social media ka lang galit? Ayaw makialam. Ayaw lumantad. Kawawang bansa. Hanggang dito na lang po yung aking maaaring sabihin sa inyo. Ito po ang aking damdamin. Hindi ito scripted, hindi ito tinuro sa akin, walang nagsabi sa akin. Hindi ko kailangan panotaryo to.